Sa oras, alas 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, marami ng mga reports about angelic encounters and marami na rin nagsasabi na sila ay nakakita ng mga anghel at may mga nagbago sa kanilang buhay. Iba nagkaroon ng connection with their angels, guardian angels lalo na. May mga videos tulad itong nakikita ninyo ngayon na iba-ibang mga encounters, kalat na to sa social media, sa YouTube, at nagpapakita na angels really exist. Hindi naman natin kailangan patunayan, di ba? Pero depende kasi yan sa ano ang encounters mo, ano ang yung mga experiences. Ito ba'y naging maganda ang effect sa atin? Ano naging pagbabago sa buhay natin? Yung ating bang pananaw nagbago? Yung ating bang ginagawa sa kapwa nagbago? Gabi ng Misteryo. Meron tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Salaveria. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamister, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa angelic encounters, yung mga anghel na nagpakita sa atin personally, yung nagpakita sa ibang tao na na-share sa atin yung kanilang mga kwento. Ano ba ang naidulot ito sa ating buhay? Nagkaroon ba ng pagbabago sa ating pananaw sa ating buhay? Tayo ba ay na-inspire? Tayo ba ay nagkaroon ng lakas ng pananampalataya sa ating pong lumikha? After na tayo maka-encounter ng mga angelic beings. Ka-encounter ako ng isang angel sa aking panaginip habang ipinagbubuntis ko ang aking anak. At ang angel na aking nakita sa aking panaginip ay isang kerubin. Isang kerubin na kumukha ng aking mga figurine na kinokolekta from way back. At kinausap ko ang kerubin sa aking panaginip at tinanong ko kung sino siya. At sumagot naman siya. Sinabi niya na siya ang aking magiging anak. Tinanong ko kung ano ang kanyang kasarian, sinabi niya na siya ay babae. Kaya nung ako'y nanganak sa isang babae na bata, ay hindi na ako nagtaka na ang kasarian nga niya ay babae dahil nga nakita ko na siya sa aking panaginip. At naniniwala naman ako na nung ipinanganak ko yung aking anak ay mukha nga siyang isang kerubin. Nagbago ba ang aking pananaw sa buhay nung nagkaroon ako ng encounter sa isang anghel? Oo, dahil araw-araw na ipinapaalala yan sa akin ng aking anak na laging merong anghel na nakapaligid sa akin. Ano ang mensahe nila sa tao? Brother Michael, what is your message to human beings? We want you to please always faith in the Creator. We are here to guide all of you. We are not leaving you. We are giving you energies to love one another. We give you wisdom. We inspire all of you so that there is always peace. We are here to protect all of you. Ito bang mga encounter na ito bang karanasan na ito ng mga anghel ay nakapagbigay sa atin ng malakas na inspirasyon para lalo pang tumibay ang ating pananampalataya sa buong lumikha? Ito ba ay nakapagbigay sa atin ng lakas para harapin ang mga pagsubok sa ating buhay? Ano ba ang ginagampanan ng tungkulin ng mga anghel sa ating buhay? Maaari po ninyong ibahagi ang inyong karanasan.
sa ating pagtalakay sa Gabi ng Misteryo. Ang gabi po sa ating lahat. Ako si Yuki at iniimbitahan po namin kayo na manood ng programang Gabi ng Misteryo with Sir Ray Sibayan dito po sa DZRH 10 p.m. August 17 Saturday. At pag-usapan natin ay tungkol sa mga angels, angelic encounters at iba pa. Kung may mga katanungan ay atin po sasagutin dito sa programa na to. Yun lang po at pagpalain kayo ng poong may kapal. Hello sa lahat ng mga sumusubaybay sa show ni Ray Sibayan na Gabi ng Misteryo. Sana mamaya magkita-kita tayong muli at maganda ang aming talakayan tungkol sa mga anghel at kung bakit kailangan natin silang laging kinakausap dahil nandyan lang sila, ginagabayan tayo at pinoprotektahan. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide and the Universe. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Hoy, napakaganda natin pag-uusapan ngayon po gabi ito mga kababayan. Abay, pag-usapan po natin ang ating pong mga angelic encounters. Yung pong ultimong relasyon natin sa ating mga guardian angel, abay, napakaganda hong experience ho yan. So I think it's about time na we have to acknowledge the presence of our guardian angels. And also yung mga tinatawag din natin sa ating mga prayer, mga archangels po natin na talagang handa hong sumaklolo sa atin, gumabay sa atin sa araw-araw. And all other divine beings na maaari ho nating makaugnayan para gumabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tonight ay ating pong pag-usapan ng tungkol po dyan, and we have of course ang ating mga bisita ngayon pong gabing ito mga kababayan. Ating munang batiin ng magandang, I don't know kung anong oras ba ngayon sa Russia. si Dr. Joe Villasano. Ma'am Joe, magandang gabi sa Pilipinas. Anong oras ho dyan? Hapon ho ba? Magandang hapon sa saan ho ba kayo? Yakut sa Russia ba? Dr. Joe? Yes po, magandang gabi po sa Pilipinas, lahat ng mga tagapakinig po ninyo, Ray. Nandito ako sa almost North Pole, sa Yakutia, yung pong pinakamalamig na bahagi ng Russia, at dito po ay isang oras ang advance sa Pilipinas. Kaya alas 11 na po ngayon ng gabi at medyo malamig na. Kaya naka-cover ako, mapapansin ninyo, nasa loob ng kwarto, pero po may cover dahil malamig na talaga po. Negative 50 po to 75 ang kanilang temperaturang malamig pag winter. Ngayon po ay Opo. Ayun, nawala si Dr. Joe. Mukhang may problema sa... yes ma'am, go ahead. Go ahead, ma'am Joe. Pumasok po ang audio. Yes ma'am, go. Opo. Okay, yeah po. Alright. So malamig. Lalagyan ko ngayon, Ray, sa north of Russia. At malamig, pero ito po ang pinakamayamang bahagi ng Russia. Lahat po ng mamahaling minerals naririto. At kung titingnan po natin ang ating North Pole, ito po ang bumbunan ng planeta. Kaya bali dito po bumababa ang wisdom. At kung ano pa man na mga impormasyon para sa ating planeta, mga tao, dito po ang unang binababaan. Gumawa po tayo ng collective earth healing na ritual. Kasama ko po ang lahat ng practitioners ng Russia na metaphysical at saka practitioners ng folk medicine. Ayan, mamaya babalikan ka namin dyan, Ma'am Jo, and tungkol din po sa inyong angelic encounters dyan sa area na yan. Atin namang batiin ng magandang gabi ang ating mga bisita dito po sa Pilipinas. Of course,
si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, welcome back sa programa Ang Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa iyo. How are you? Magandang gabi rin po, Sir Ray. Maraming salamat po sa invitasyon at magandang gabi din po sa ating lahat. Ayan, excited ka na ba sa ating pag-uusapan ngayong gabi about angelic encounters? Yes po, super excited. I hope na marami pong matutunan ng ating manonood ngayong gabi. Yes, so mamaya yung ating mga viewers please share kung ano yung mga sa palagay ninyo ang inyong mga angelic encounters Si Miss Cora Guidote, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome back sa programang Gabi ng Misteryo. Gandang gabi, Ray. Lagi akong natutuwa pagka ginigest mo ako dito sa show mo. Marami tayong tinatalakay na normally hindi tinatalakay sa mainstream media, di ba? So, magandang pagkakataon to na pag-usapan natin lalong-lalo na yung mga anghel natin. Opo, kasi lalo na ngayong mga panahon ito, akala kasi natin tayo-tayo lang nabubuhay sa mundo, wala tayong kasama. Pero unang-una, Ma'am Cora, gaano ba talaga ka-importante na we have to acknowledge our guardian angels? Napaka-importante niyan kasi binigayan sa atin ni Lord diba? Kumbaga, nung pinanganak tayo, may katabi na tayong anghel. At ang role talaga nila is to guide and to protect us. Opo. Kaya lang, kailangan hingiin natin yun. Kailangan pansinin natin sila kasi ang pinakaleksyon natin dito sa mundo ay ang ating free will. Yes. So, kung hindi natin sila kakausapin, kung hindi natin hihingiin, mabobore sila. Diba? So, importante na kinakausap natin, ina-acknowledge natin yung presence nila para siguradong matulungan tayo. Diba? Parang kaibigan lang natin yan. So, correct. Treat them like your best friend. Sila yung talagang dapat barkada natin, no? Sigurado hindi naman sila BI. Yung mga tao nagiging BI ng mga barkada, mga anghel hindi. Ayan. Ma'am Cora, mamaya ipaliwanag nyo nga sa ating mga babayan yung na-share mo na video mamaya, sige. Na mayroon palang kakayanan na magbago ng itsura, ng hugis ang mga angelic beings, yun. At depende yan kung ano yung purpose ng kanilang pag-shape-shifting. Ma'am Cora, maraming salamat sa iyo. Atin mo nang balikan si Dr. Joe. Dr. Joe, ma'am! Yes po. Opo, kumusta na ho dyan? Ano ho ba yun ang ginanap ho dyan? Nagkaroon po ba ng parang angelic light ceremony or whatever? Anong seremonya po nangyari ho dyan? Meron pong conference dito sa north of Russia, Yakutia, ng mga metaphysical practitioners at saka yung folk medicine practitioners. Isa po ako sa mga speakers nila. Opo. At ang introductory ceremony namin ay para magbigay-pugay sa lahat ng elemento at magbigay ng healing sa planet Earth po at sa kamalayan ng buong tao sa mundo po. Po ay naganap ngayong hapon. Opo. At malakas naman po ang enerhiyang bumaba. Dahil dito po ay napakahalaga na ang intensyon natin na ginagawa sa lugar na ito dahil ito po ang pinakabumbunan ng planeta. Opo. Kumbaga, pag bumababa po yung mga cosmic information, ay dito po nauuna. Kung makita po natin yung magnetic field, ito po ang pasukan ng magnetic fields and information. Parang ito yung pinaka-crown chakra ng planet Earth, Dr. Joe? Tama po. Oo. Tama po. Kasi kapag nag-meditate tayo, ang unang connection sa atin sa crown chakra mula sa universe. So ito yon. Dito muna nagsisimula yung downloading ng mga impormasyon galing sa universe. Yes po. Yes po. At nakita nyo sa video na na-share natin, Opo. paglabas namin sa airport, meron na agad na ceremony para irespeto ang apat na elemento. Binigyan kami ng maliliit na hot cakes ng shaman. Kita natin sa video. At binigyan kami ng fermented milk. Wow. Salamat sa Mother Earth at kumanta sa hangin
at sa lahat ng mga elemento po. Napakalapit po ng mga tao dito sa 5 elements. Napakalakas yung tinatawag natin na spirituality. Kasi naiintindihan nila ng spirituality ay hindi lamang yung pagdadasal kung sino mang divine being, kung hindi ay connection natin sa bawat elemento ng ating buhay at paligiran. At ito po ay natutunan ko dito sa Russia. Ayun. Any message ho, ma'am? Meron ho bang na-download na message dyan from angelic beings? Marami pong mga anghel ang dumating kanina habang nagkaroon ng ceremony at ang inalay namin ay love and gratitude. Pero biniyayaan naman po kami ng wisdom at isang photo kong nakita na i-share ko nga kay Cora ay nabigyan yung aking crown chakra ng additional light at saka yung aking ilong. Baka ako mas tumibay, Ray, yung aking pangamoy at saka mas maraming wisdom yung bababa sa akin doon sa na-witness ko kanina pag-blessing, pagbigay ng mga anghel ng liwanag sa amin pong nagre-ritual. Ayan, oh. So mamaya, mama, babalikan ka uli namin dyan sa Russia. Ayan, at balik po tayo sa Pilipinas. Mamaya isususpense ko muna yung video ni Ma'am Cora mamaya. Mapag-usapan nga yung isang video na yun. Miss Yuki, muli magandang gabi sa iyo. Personally, meron ka bang angelic encounter? Nakita mo ba ang anghel sa iyong experience? Any encounter with angels? Yes po, Sir Ray. Gusto ko rin pong i-share nung nakita ko yung Akashic Records ko. No? I saw myself as a bronze angel or tinatawag natin na Opanim. And first time kong ma-encounter yon yung maybe it's my higher self. Iba siya sa nakagis na natin na itsura ng mga angels. Google nila. And also, I believe na hindi lang dito sa spiritual realm merong angels, meron din po dito sa earth, which is iba-iba. Yung iba nandito to have or give guidance sa bawat tao. And also, meron din mga reincarnated angels dito sa earth. Talaga? Naging tao yung mga anghel? Ganun ba yun, Miss Yuki, binabanggit mo? Yes po, it's possible, lalo na po may mga angels na binaba dito sa lupa dahil binigyan sila ng purpose or mission para ipataas din yung vibration and frequency ng mundo na to at also makatulong sa bawat tao. Hindi naman sila yung tinatawag na fallen angels. Yung binagsak mula sa langit ng mga anghel. Actually po may misconception about fallen angels, no? At the more we know about habang lumalawak yung consciousness natin, nalalaman natin yung iba't ibang details about that. Talaga, oo. Kasi iba pananaw nila pag fallen angels mga demonyo. Naging demonyo na. Kasi fallen na wala na sa langit So yun ang misconception, no, Miss Yuki, na kapag sinabing fallen angels kala evil spirits na yung bumaba. Yes po, lalo na I believe with the love of God, no. Yung love of God, hindi ito para parusahan ang kahit sino mang creation. And yung mga angels na ibinaba po dito ay dahil meron silang purpose and mission, and also meron din na bumaba dito para matutunan ang kung paano nga ba mabuhay dito sa mundo. Very interesting lang yung topic na yun. Mamaya balikan kita, Miss Yuki. Itanong ko na to kay Ma'am Cora. Ma'am Cora, ito bang mga sinasabi na angelic beings dati na na-reincarnate as human beings, alam ba nila na ganun sila? Yung kanilang origin? Naging conscious ba sila sa ganun? Yeah. Pag pinanganak ka kasi sa mundo, yung memory mo nawawala. Yung spiritual memory mo nawawala, 'di ba? Nagkaka-amnesia tayong lahat. So, usually hindi nila alam kasi nga Earth is a place where you're being tested to
use your free will, whether or not you will use your free will to be closer to God or to be away from God. So, pero innate dun sa mga nag-reincarnate na mga angels, innate sa kanila na maging mabuti, maging matulungin. Kasi nandun sa soul memory nila yun eh. Okay. Pero hindi nila alam na anghel sila. Yun nga eh. Oo. So, pero papansin mo yun, go po. kasi yung iba, pag yung encounter nila sa'yo, parang tawag nila sa'yo anghel. Parang kang anghel sa buhay ko, parang gano'n. Kasi tinutulungan mo sila. So parang kung ano yung sinasabi ng tao na kapaligid sa'yo, parang isinasuggest ng mga tao na ikaw mismo, hindi mo alam na ikaw pala ay anghel din dati. Na hindi mo rin alam. Parang gano'n. Nararamdaman nila yung light mo, yes, yung liwanag mo, yung gano'n, na gusto mong tumulong, gusto mong mag-heal, yung ganyan. So, usually, ganun yun eh. So, it's not coming from you, but it's coming from other people kasi yung frequency mo nararamdaman nila. Saka ang sinasabi dyan, Ma'am Cora, no? Mayroong kang kakaibang enerhiya na talagang gusto nilang lumapit sa'yo kahit na stranger sila, lalapit sa'yo, manghihingi sila ng tulong o kaya manghihingi ng advice kapag meron silang problema. Iba nga yata, iniiyakan pa. Bigla na lang yayakapin ka tapos tulungan naman po ninyo ako, anong nangyayari sa buhay, parang ganon. So, ganon, no? Merong ganong energy, maybe sabihin natin angelic energy na nag-i-emit from you. Yes, yes. Yung presence mo lang minsan wala kang kailangan sabihin, wala kang kailangan gawin. Basta pumasok ka sa isang kwarto, iba na yung energy doon sa room. O kaya pag bigla kang umalis, parang, uy, nasa na si yung gano'n. Kasi parang naramdaman nila na wala yung ilaw. Ayun. So, yan. Maraming salamat, Ma'am Cora. So, Dr. Joe, definitely, talagang merong tinatawag na human angels sa Ma'am Joe? Tama po yan at na-discover ko, Ray, diba tayo tumutulong doon sa mga kamag-anakan natin na wala ng katawan. Nung naipunta na natin sila doon sa center light ni God kasi sinusundan nila yung kulay ng rainbow. Doon sa red, ikot-ikot sila sa cosmos para ma-purify. Doon sa orange, para magkaroon sila ng harmony and balance. Yes, ma'am. Doon sa yellow, para karoon sila ng understanding ng kanilang buhay sa mundo. At doon sa green, para mabalot uli sila ng liwanag ng pagmamahal. Doon naman sa blue, ay yung mas malalim na feeling nila sa kanilang sariling mga past lives at saka ancestors. At doon, sa indigo, binibigyan daw sila ng mga angelic qualities na hindi nila natanggap sa planeta. Kaya, halimbawa, nabigyan sila ng love, peace, harmony, understanding, mercy, compassion, happiness. At pag unify nila doon sa center light ni God, ay angelic realm na daw sila at sila po ay nagiging anghel ng mga iniwanan nilang may katawan pa sa pamilya. Tulad ng magulang ni Cora. Kasi nandiyan si Cora, siya yung nagbibigay ng liwanag. Nung kumalas na yung katawan ng papa at mama niya at nadasalan, nandiyan lagi nakapaligid kay Cora. Nararamdaman niya na sila ang mga anghel Cora na nagbibigay ng guidance at inspirasyon sa kanya sa araw-araw. Yan po ang istorya sa akin ng mga human souls na na-purify to angelic vibration po. Lahat po ba, ma'am, kasabagay ngayon na nasa Ghostman pa tayo, lahat po ba ng mga departed souls ay talagang mandatory, gagabayan sila ng angelic beings papunta sa kabilang buhay? In general po, talagang may sa faith po ng Catholic, si Archangel Saint Michael po ang kanilang escort. Pero yung iba namang mga religions, talagang meron pong nagdadalang liwanag sa kanila para ibalik sila doon sa kanilang pinanggalingan, yung center light ni God. At kung aware po yung mga pamilya, halimbawa po yung mga lumalapit sa atin, na matulungan yung mga umalis na sa katawan nila, ay talagang nagiging angelic sila dahil napoproseso po sila. Kaya ito po'y aral sa lahat ng mga nakikinig sa Gabi ng Misteryo na kapag yung ating mga kamag-anakan ay wala na sa katawan, ay kailangan po natin silang pakainin, alayan,
ng mga soul qualities para mapunta sila doon sa center light at mawala sa kanilang programa yung mga sakit, yung mga emotional experiences nila. Napupurify po sila. Kailangan may tumulong. Meron pong automatic tulong yung Panginoon, pero yung mga kamag-anakan po ay kailangan tutulong po. Hindi po nawawala ang ating mga kamag-anak. Nariyan po lagi na paligid sa atin. Mas mabuting sila po ay malinis at maibalik doon sa sentro ng liwanag dahil sila na ang ating mga anghel. Ayun. Maraming salamat, Dr. Joe. Miss Yuki, mayroon lang ilang mga siguro iba nako-confuse, no? Mayroong difference ang mga angelic beings sa ating mga spirit guides, tama? There is a big difference. Correct, Miss Yuki? Actually, Sir Ray, parehas din naman po silang naggagabay ang ating mga spirits guide and the angels. And for example, yung mga angels, nakikita natin yung guidance nila through angel numbers. Ayun yung tinatawag natin ng mga repeating numbers. And also, kapag nagdadasal tayo, kumokonek din tayo sa kanila. Yung mga prayers natin, naririnig nila and also na ipapadala sa Supreme God natin. Pero ikaw, personally, anong klaseng angel na ang na-encounter mo as a clairvoyant, Miss Yuki? Yes po. Kapag ina-access ko, Sir Ray, yung Akashic Records ko, so nandun sa Rhea, may kita yung mga angels. So yung mga angels, nakikipag-communicate sila by the mind or telepathically. Ganon. Telepathic. Sila yung lumilitaw. Yes po. Oo. So bagay, sila rin yata may access sa Akashic Records, no? Di ba, Dr. Joe? Meron din silang access? Automatic po sa kanila dahil light form po sila, mas mabilis po silang maka-download ng information sa file. Oh, yun. Miss Cora, ma'am, maraming salamat, Miss Yuki and Dr. Joe. Yung ito na, ipakita nga natin yung video na to. Yung depende kung anong purpose nung manifestation ng angelic beings. Itong video na to, parang dun sa unang part pa lang, para lang siyang animal, no? Then bigla na lang siya naglakad at the end of the video. Ano ito? Hindi ba ito multo? Hindi ba ito extraterrestrial, Miss Cora? Ha? It's most likely an angelic being na nag-manifest dito sa Earth. Parang by local, they call it. By local kasi meron siyang kailangan tulungan. So kaya siya nag-umpisa maging animal kasi may mga dogs na gutom at pinakain niya. Tapos syempre para hindi matakot yung mga dogs, nag-form siya bilang aso. Kaya makikita mo tumatakbo siya. Ganyan. Saka kita mo yung pag tumatakbo siya, kita mo yung eyes niya na parang may kislap ng animal. Tapos, yun nga, biglang naglakad siya at yung makikita mo yung transformation niya into an old man. Yes. So, naging old man siya kasi meron din siya pakakainin ng mga taong gutom na gutom. Talaga. Yun. At old man yung pinili niyang identity para hindi rin ma-intimidate yung mga tutulungan niya. Saan ba ito kuha, Miss Cora? Based sa source mo? Sa Chile. Chile. Sa Chile. Oo. Wow, ang linaw, no? Ang linaw ng transformation from an animal, from a dog to a man, to an old man, ha? Hindi naman nagkaroon ng... Di ba nagka-show ka dati about angelic beings. Napag-usapan din natin itong shape-shifting. Yes. Pero wala akong maipakitang video na to support that that claim. But this one can support that claim. Totoong nangyayari yun. Kasi di ba minsan may dadating sa buhay natin na magtataka ka saan siya nanggaling. Bakit niya ako tinutulungan? Yung ganon. So, nag-aanyo silang tao minsan o kaya iba-ibang anyo. Kasi spiritual form naman sila. So they can, hindi sila tao. They're coming from the spiritual realm. So they can manifest different forms. No? So yan. So,
Pero may caveat ako dyan kasi hindi lahat ng shapeshifters are angels. Meron din mga malevolent entities na shapeshift. So we have to use also our discernment. Ganyan. But this one, talagang... Diba sabi mo nga, nung una mo makita to, sabi mo, aswang ba yan? Sa Pilipinas, di ba? Yan nakagisna natin. Pag nagkaroon shape-shifting daw, shape-shifter, mga aswang daw yan. Ha? Nagiging baboy, nagiging aso, nagiging... di ba? But this meron one... din gano'n na mapanirang energy, no? So we have to be very discerning. Kasi depende rin to dun sa purpose nung manifestation kung nagkaroon ng shape-shifting, Kasi ito tumutulong siya and tumulong siya sa mga animals, then after that tutulong naman siya sa mga sa mga tao. Kaya naging tao siya. Wow. Oo. Yung yung malevolent, tutuksohin ka parang iimbitahin ka na gawin mo to. Parang bigyan ka ng bonus or something para susunod ka sa kanya and mapapalayo ka kay God. Yung ganun. So doon mo gagamitin yung discernment mo. Ano ba yung purpose ng pagdating nitong being na to sa buhay mo? Pero personally, Ma'am Cora, nakakita ka na ba with your eyes visually ng angelic being na sabi masyado raw maliwanag, may korte at may hugis? Hindi pa, pero nararamdaman ko. Tsaka ang dami na nangyari sa buhay ko na, Angel, bigyan mo naman ako ng parking. Hindi yan pumapalya. Pag hiningi ko yung parking, bibigyan ako niya. Ganun, very simple things. Tapos, Angel, wag mo naman pauulanin kasi maglalakad ako ng malayo, ganyan. So, biglang titigil yung ulan, yung mga ganun type. So, kaya nilang, kasi nga, kailangan hingiin natin sa kanila. And the thing is, minsan, nandyan na sila, pero hindi ayaw naman nung iba maniwala. Ganon. Binibigyan na sila ng mga miracles. Hindi pa rin sila naniwala na miracle yun. Saka, yes, ma'am. Saka, Miss Cora, they will respond, kapag yung pangailangan mo and you really need their help, talagang darating at darating sila na hindi mo na mamalayan. Ha? Kaya nga hindi natin sila dapat i-take for granted kasi na pinapadali nila yung buhay natin or tinutulungan nila tayo pag may problema tayo, ganyan. They will comfort us if we need comforting, ganyan. And we will not feel alone. Ganyan. Kasi lagi natin silang kasama. Alright. Maraming salamat, Ma'am Cora. Miss Yuki, sa mga kaibigan mo ba na nakasalamuha mo, may mga nagkwento na rin ba sa'yo na meron silang mga angelic encounters? Yes po, Sir Ray. Lalo na po dito sa neto lang, yung asawa ko nagkaroon siya ng mild accident. And then talagang dun sa lugar na yun, maraming na-aksidente. So, nandun yung protection sa kanya, nandun yung guardian angel niya kasi pasalang yung inabot niya and very thankful for the protection and guidance ng mga angels. Also, gusto ko rin pong i-share na pati yung mga alaga natin na aso, they are also angel na binigay sa atin ng Diyos. I see, kasi very protective din ng mga pets natin, iba talagang kung kinakailangang ialay ang kanilang buhay, mailigtas lang yung mga owners, May malaking bagay din yun. Ang sabi ni June Perez, ang guardian angel ko according to my date and year of birth is Angel Uriel. Ayan. Ito ba, Ma'am Jo, ay may basis ba ito, yung mga archangels according to birth date na pwede nating tawagan? At nagbigay po na, may nag-research po na depende doon sa kung saan kang galing na liwanag, yung iyong star, yung planeta, may nakaakma na mga archangels para ikaw ay tulungan. Pero sa ngayong gabi, ang aking download po ay lahat tayo ngayon na participant ay i-attune daw
sa 4 na archangels para sa ating pong protection. Yun. Mamaya, dadating daw po sila. Ba, ayos yan, Ma'am Jo. Magandang ano yan. Yung mga nakatutok sa ating gabi ng misteryo, yung iba dyan, imbitahan nyo na pumasok bago matapos ang ating program. Merong attunement na gagawin sa atin ng mga archangels. Si Randy Pasmal, I had my guide through Saint Raphael the Archangel. Saint Raphael, ito ba sa Miss Cora? Sa healing to, no? Si Saint Raphael? Kung di ako nagkakamali. Oo. Yeah, green light siya. Green Saint light. Raphael. Oo. So tama yun, no? Depende sa kung ano yung pangailangan mo, you can call them para sila ang tumulong sa'yo. Yeah. Maski sino, maski mga santo, alam mo, yung sinasabi mo spirit guides, di ba? Mga ascended masters yan. That they also stand by us, pati mga ancestors natin. Yan, mga spirit guides natin sila na gumagabay sa atin. Kaya lang kailangan maging sensitive tayo dun sa sinasabi nila. Kasi minsan talagang kinakausap nila tayo, hindi man tayo nakikinig. Oo. Yung sinasabi lalo daw, ngayon, napakaraming distractions sa correct, technology, di ba? Andiyan yung TikTok, nandiyan ang YouTube, Facebook. Napakadaling, hatakin yung consciousness natin dun sa mga tech devices na yon na hindi na tayo marunong makinig. Nadidistract tayo, no? Yun ang nangyayari. Pero binabanggit mo, Miss Yuki, kanina, yung mga angelic numbers. I think ito rin yung pamaraan na ginagawa ng angelic beings to give us messages, no? Kung anong dapat natin gawin personally. Kasi kapag may time na lang yan pagkakataon lang yan, mga random coincidence, sa bagay, wala namang coincidences. Yung mayroon kang kailangan na dapat na gawin na wala kang decision, biglang may lumilitaw na triple numbers, di ba, Miss Yuki? Yes po, Sir Ray, totoo yan. So, kung for example, yung number na 1111, 999, 888. So, for example, may iniisip ka and then gusto mong humingi ng guidance, bigla ka na lang makakita ng angel numbers sa paligid, sa karatula, sa plate numbers, at sa iba-ibang lugar. At yun po ang signs na may angel na nagagawa. Saka mapatunayan naman natin yan kung yung lumitaw na yun at na-discern natin yung meaning, nalaman natin anong kahulugan, at nagre-reflect din dun sa pangailangan natin at that time na nakita natin yung mga triple numbers na yan, mga angelic numbers. Right? Miss Yuki? Yes po. Yes po, actually, kapag nakita ako ng, for example, pag nakita ko ng angel numbers or repeating numbers, i-search nyo sa website and doon nyo malalaman kung ano yung ibig sabihin ng angel numbers na yun. Madali na nga ma-access yan dahil alam na alam ni Google ang mga meaning ng mga angelic numbers. Totoo po yan. Simplified na nga, ang bilis na nga ng malalaman mo na kagad Although yung iba ang ginagawa, Ma'am Cora, di ba, yung ginagawa ng iba, they use angelic cards to get the messages from angelic beings. Yes, ginagawa rin yan. Tarot cards or angelic cards, meron mga ganyan na nabibili to help you, listen, to help you listen. Kasi minsan yung iba, yung right brain nila is too dominant. Yes. Kaya hindi sila marunong gumamit ng intuition pa. So it helps to have those things. No? By the way, tinanong mo pala ako kung nakita na ako. Hindi ko mahanap yung litrato pero nung nasa Russia ako, kasama ko si Ate Jo, meron ako nakitang angel sa clouds. Nakuha na ako ng picture yun. Yan sana rin ang banggitin ko masyado. May alignment tayo dito, Ma'am Cora. No? Ako personally, kapag gusto kong magtanong kung anong dapat kong gawin, ang ginagawa ko, tumitingala lang ako sa mga clouds. Then, siguro a few seconds or minutes, may makikita kang images na mayroong aksyon na ginagawa yung clouds. Parang ano doon yung answer nung tanong mo. Tama to, Ma'am Jo, no? Talagang dapat ganito rin gawin natin. Hindi naman siguro masasabihan na baliw, Kasi humihingi ka ng divine guidance Di ba, Dr. Jo? Yes. Mga po yan dahil yung pong element ng water na nasa form pa ng cloud ay yan po yung divine wisdom na pag kailangan natin
ay mada-download natin through form. Kung halimbawa tayo po ay may faith system ng angel, ay makikita natin mismo yung anghel. Yung sinasabi ni Cora na nakakita siya ng anghel, pati yung feather ng anghel, binigay sa kanya, Ray. Wala naman pong ibon dahil malamig pa noon, pero binigyan po siya ng feather na nag-symbolize na anghel talaga ang niya. Yun, oo. Kalimutan ko na nga yan, Ate Joy, pero oo nga. Ang sabi ni Alfredo Norio, ang mga guardian angels na naka-assign sa atin ay malaking tulong, and today is second wave of Lionsgate Portal. Ba? May 888 pala ngayon. Malakas daw pong enerhiya ng ating angels today. And sabi ni Brother J. Nelson Elinon, mine is Archangel Lavia. Magandang gabi po mga kamisteryo. Yun. Oo nga, no? Brother J, kumusta ka na? Ayan. Anyway, so tama yun, no? Pero of course, kailangan dito yung discernment natin para malaman natin yung meaning ng mga pinapakita sa atin ng mga angelic beings. Pero may mga pagkakataon din, Miss Cora, na kapag may mangyayaring accident at bigla na lang silang dumarating na hindi mo akalain at ikay parang wala kang kagalos-galos, ano? Ha? Totoo yan. Kasi kaya nga, di ba dapat at the start of the day, sabihin mo na, angels of God, my guardians dear, to whom is love and trust me ever this day, be at my side to light and guide, to rule and guard. Amen. Kasi pag sinabi mo yun, buong araw na nakagabay sila sa'yo, nagbabantay. So, nung minsan na aksidente ako, nakabundol ako ng babae. Wow! Matagal na to. Oo. And alam mo yung kotse ko na UP, yung fender. Pero yung babae, walang galos. Wala siyang Wow. Wala. Ko pa pina-CT scan and everything. Wala. Talaga. Oo. So namagitan yung anghel, di ba? Namagitan para yung impact dun sa nabangga ko. Kasi yung babae, tuliro, may sakit pala siya noon. So hindi siya talaga dapat pumasok sa work. Ayan, maraming salamat, Ma'am Cora. Miss Yuki, ikaw personally, bago ka ba umalis ng bahay, humihingi ka muna ng guidance and protection from angels? Yes po, Sir Ray. Super important po yun na bawat pag-alis natin or kahit nasa bahay lang tayo na humingi tayo ng divine guidance for protection. Dahil bawat dasal natin ay nadidinig nila. Ako personally, And extra layer din po yun ng protection. Yes. Ako nga personally, kapag paalis na ako, pag humingi pa ako ng kasi may mga angels pala na depende sa purpose nga na gusto mong gawin, no? Halimbawa, kung gusto mong bumiyahe, mayroong mga angels of transportation, di ba, Dr. Joe? Kaya sabihin ko, dear angels of transportation, please guide me and protect me today. Yan. And sana please, hindi ako mahuli sa aking trabaho. Minsan ang nangyayari, magtataka ka rin, no? Talagang nag-work sila, no? So makikita mo, paglalos mo lang yung lahat ng mga dadaanan mong traffic light, puro green. Ha? Parang may pumipigil na, talagang tuloy-tuloy yung biyahe mo para tuloy-tuloy ka rin na makarating sa pupuntahan mo. Ha? Yan yung mga simple na akala mo'y coincidence lang, pero pwede palang mangyari, Dr. Joe? Tama po yan. At yun nga nabanggit ni Cora, sa pagising pa lang natin, ay hingin na natin ang protection nila para kung meron mang disharmonious na mangyari sa buong araw, ay nandiyan sila para i-harmonize agad yung disharmony ng mga events na mangyayari. At ngayon po, iniimbitahan lahat po tayo at lahat ng inyong mga tagapakinig at tanggapin daw po ang biyaya ng proteksyon ng 4 na arkanghel. Wala po itong religion, ito po ay direct na spiritual practice natin. So hinihiling po natin ang permiso ng lahat ng mga souls na nakikinig at kasama natin sa programang ito. Tayo po ay biyayaan ng liwanag ng 4 na arkanghel
In the name of our great Creator, we request now the presence of Saint Michael the Archangel on our right side, on our left, Saint Gabriel in front of us, Uriel, behind us, Saint Raphael, and above, God's presence. So be it done. Ayun po. Wow. Binigyan po tayo ng protection. Naramdaman ko yung energy. Actually, yung energies nila, nga po kakaiba yung energies nila compared to other spirits, Ma'am Cora, no? How do you differentiate yung energies ng mga angelic beings to other spirits like elementals and iba pa? Mas kumbaga attune talaga sila sa divine inspiration, ganun. Tsaka yung talagang purpose nila is to guide and protect. I would describe yung energies nila na parang comforting siya. Meron siyang relaxing effect sa atin. Miss Yuki, nararamdaman mo rin ba yun? Parang nare-relax ka kapag na-stress ka masya, parang bigla kang pahuhupain na relax ka lang. Hinay-hinay ka lang, parang ganun, no? And parang na-inspire ka kung ano yung gusto mong gawin sa araw na yon. Nadudoon yung parang motivation, di ba, Ma'am Jo? Tama po, dahil na sila po ay higher frequency. Yung ating mga thought form ay direct na ipinupunla nila kung anong ating kailangan. Kaya magtataka po tayo, tulad ng example ninyo na gusto nyo na maging on time. Kaya ginagawa niyang on time. Dahil, di ba lahat po ay energetic form tayo. Kaya yung thought form na on time, kaya po ang sinunod ng iyong enerhiya. Walang traffic at walang sagabal sa biyahe nyo. Kasi nagtanim kayo ng on time. Ganun din po ang ginagawa sa ating mga hinihiling na protection o kaya paggamot sa sarili o sa kapwa. Meron tayong thought form na sinusundan sila at madali po silang tumulong na ma-materialize po yung thought forms na yon. Yun po ang malaking tulong sa atin ng anghel, ng mga archangels, yung mga light forms. Kasi pinabibilis po, di ba? Meron pong 5 layers ang physicality. Unang-una, meron po tayong thought form na itatanim sa cosmic field at yun ay susundan ng spiritual dimension, yung mental, emotional, ethereal, and yung cellular. Pinabibilis po nila. Parang on the spot nangyayari po. Ganun po ang tulong ng mga anghel. May message dito si Josel Liagas. Sabi niya, Josel ba to Joseph? Alright. Ako po ay nakakita ng anghel nung 17 to 18 years old. Nakatayo siya sa harap ko at nakatingin lang ako sa mga mata niya. At ganun yung anghel. Mayroon bang may kaya ba nating tumingin directly? Ikaw ba, Miss Yuki, na experience mo yon na maybe you know, as a clairvoyant, meron ka na bang parang nagkaroon ka ng face to face with angelic being na yung energy na yun na nakita mo? Apo, Sir Ray, as of now, ang encounter ko with angelic beings dito sa 3D is by light and energy. So wala pa po na-encounter na face-to-face talaga. So parang ano lang siya? Kailangan din talaga i-discern. So nakikita mo lang light? Is parang light being lang siya? Yes po. Na ano, may shape din? Yes po, ang shape nila is nagmamanifest, depende po sa kung ano yung gusto nilang shape or kung ano man yung pinaniniwalaan ng shape na nakakakita sa kanila. And also, malalaman po nila kung angelic beings talaga yun, depende sa vibration and frequency nung nakita nila na light. I don't know, Ma'am Ramsalami Syuk. I don't know, Ma'am Cora, kung na-experience nyo rin yun na you can also smell yung parang aroma ng mga angelic beings. Meron na ba kayong ganong experience, Miss Cora? Na parang ang bango niya, na parang smells like parang caramel ba? Parang ganon? Depende. Parang manamis-namis? Usually bulaklak yung amoy. Bulaklak. Oo. Ako may time nakaamoy ako na parang manamis-namis na nakakanin, parang
I don't know, lumingon naman ako sa paligid ko. Baka nagugutom ka nun. Hindi, Ma'am Cora, kasi lumingon ako sa paligid ko. Wala naman kumakain ng manamis-namis na pagkain o ano eh. Ha? Ikaw, Ma'am Jo. Ako naman nun. Ikaw, Ma'am Jo, anong sa palagay mo? Yung, ikaw, of course, meron ka rin mga abilities to sense the energies, ano? And maybe you can also smell energies around. Tama po yan, Ray. May isang panahon, nung pabalik kami ng Pilipinas, nagdadasal para sa kaligtasan ng biyahe, bigla na lang ako nakakita ng feather. Nasa feather, hindi po pwedeng papasok ang yung feather na yan. balahibo ng sa side. Kasi winter po noon, nakasara lahat ng mga bintana. So, automatically na intindihan ko na siya ay presence ng anghel at iba yung naging amoy ng buong kwarto. Naging parang, kung baga pumapasok ka sa isang sacred space, o kaya yung sense ng divine being, kapag nagdasal ka, halimbawa, dun sa favorite mong saint, mayroon kang naaamoy. Yun po yung naamoy ko nung panahon na yun. Mayroong isang... So, feather at saka ang klaseng amoy. Mayroong isang scent na... may isang ding scent na akala mo, I don't know, Ma'am Jo, kasi palagi ka na dyan sa malamig na lugar. Yung scent ng meron bang amoy ang mga snow o ice? Yes po, may special amoy po ang bagong baba na snow dahil ito ay purified form ng water. Smell po ng divinity. Ang naaamoy ko pag nagro-roll ako snow pag bagong baba yung snow kasi napaka-pure talaga. Iba yung feeling mo, iba yung peacefulness na nararamdaman mo. Pag ikaw ay kaisa doon sa mga water crystals na yon, ang sabi ni Cora yon ay balance water crystals ng love and gratitude. Kasi ganun ang shape ng mga snowflakes bumababa eh. Pag nag-roll ka, iba talaga. Kumisan nahahabing ko sa, di ba yung pakaputol ng mga grasses, may ibang scent din. Ngayon, pag nagro-roll ako sa snow, meron din ganun nagmi-mix yung forest scent. Yan. Ayun. Alright. May nagtatanong dito, I don't know, Miss Yuki, kung masasagot mo to. May time ba na ikaw ba'y nakalabit na ng guardian angel mo at patawid ka na ng kalsada at medyo may problema, bigla ka na lang hinatak pabalik? Na-experience mo na ba yan? Ay, totoo po, Sir Ray. Na-experience ko siya nung college ako, no. Syempre, enjoy sa labas, no, dahil college days. And gabing-gabi nun, may padaan na bus. And then, sabi ng mga kasama ko, bigla na lang daw ako na gumilid. So, naiwas ako sa na masagasaan ng bus. So, I believe na yun yung tapik sa akin ng guardian angel ko. Meron din akong isang kaibigan sumakay ng jeep. Alam niyo man ng mga jeep, no? Pag pasakay, hindi ka pa nga nakakaupo, umaabante na. Abe, nangyari, biglang umabante yung jeep, bigla siya nahulog. Patalikod. Ang nangyari, para bang nagkaroon daw ng, parang naging slow-mo yung paligid niya at bumagsak siya dun sa kalsada, pero wala siyang naramdamang sakit. At nakita niya yung paligid niya, parang nag-stop lahat. Kaya ang ginawa niya, tumayo siya bigla at tumabi na lang siya. Kasi delikado, baka biglang may paparating na sasakyan, masasagasaan siya eh. So nangyayari pala itong ganito mga experiences na hindi natin nalalaman. Di ba, Ma'am Cora? Ganun, no? Parang gumagawa ang mga angelic beings sa mga pagkakataon na talagang hindi mo inaasahan. Nangyari rin dyan sa akin na kabutik ako masagasaan. No. Kasi di ba sa Hong Kong, baligtad yung traffic, di ba? So, ang natural tendency mo, tingin ka muna sa kanan. Correct. Yung mga right-hand drive. Tumingin ako sa kanan, yung pala, yung bus parating sa kaliwa. So, bigla akong hinatak ko nung kaibigan ko. Siguro siya yung ginamit ng angel para atakin ako. Kasi talagang masasagasaan ako. Yun nga At isa pang manifestation, kasama ko na naman si Ate Jo. Kasi nung huling retreat namin, dito sa Laguna ba yun, Ate Jo? Yung kwarto namin,
lininis ni Ate Joy yan. Lininis niya kasi may mga entities na nagpaparamdam. Yes. Pagkatapos nun, ganun din, sarado yung mga bintana, tapos biglang may mga feathers na nagliparan dun sa loob ng room. Speaking of feathers, Tataka ka kung saan nanggaling. speaking of feathers, marami na akong instances na nakakita ng ganyan. Akala ko naman kasi akala mo baka nalipad lang ng ng balahibo ng kalapati. Abay, pero magtataka ka bakit ang feather biglang lumilitaw sa loob ng CR? Hindi na makakapasok ang kalapati sa loob ng CR. Ha? O, di ba? I don't know, yung ating mga babayan, maybe mayroon din kayong mga ganyang mga experiences na I think it's about time na we have to acknowledge yung ating mga guardian angels. Of course, kailangan, no? Di ba, Dr. Joe, ang unang-una nating i-acknowledge yung ating mga guardian angel. Sila ang dapat nating unang-unang pinapasalamatan. Di ba? Tama po yan. Kambal po natin sila at bawat bahagi po ng ating katawan ay may nakabantay na mga anghel. Sa mga sakit natin, sa mga ginagawa natin. Kaya maging mind pattern po natin na pasalamatan sila agad sa araw-araw ng buhay natin. Para sila po ay, parang yung pasalamat po natin ay yun ang switch ng to turn them on para tumulong po sila sa atin. Ito, Ma'am Jo, may very interesting na tanong po rito. Mula kay Emperor. Kung lahat ho may guardian angel, bakit po hindi po napoprotect yung mga sinasapian, kinukulam at iba pa? Lalo na po yung mga inosenteng bata sa mga may gera. Mayroon po tayong sinusundan, Ray, na mga karmic experiences pinili dito sa mundo. So halimbawa po ay merong mga taong nasapian. Dalawang bagay lang po yun. Either yung tao po na yun ay nabutas niya yung kanyang protective shield dahil may hindi mainam na kaisipan siya. Alright. Or may nag-intensyon na sirain siya. At talaga namang malayo siya doon sa paghingi ng tulong sa guardian angel. At yun naman po, kanilang pinili po na maging experience ng buhay sa planet. Alright. Kapag nadidepress bang tao, Miss Gora, maybe you can also answer this one. Pag nadidepress ho bang tao, may time ba na nadidepress yun ng guardian angel, mahina rin yung kanilang energy to support you? Actually, yung guardian angel, sumisigaw na yun. Sumisigaw na? Tawagin mo ako. Oh. Kasi may ang tao pag depressed, na parang they fall into a pit of darkness. Oh. Okay, hindi nila nakikita yung ilaw. So kailangan talaga ma-remind sila na tawagan nila yung anghel nila para angatin sila from that dark pit. Ayun. So, importante yun. So sumisigaw na sila, di mo naririnig. Andito ako, di mo ko naririnig. Damuho ka. Kasi masyado ka nang consumed nung iyong misery, nung iyong problema na you know, you think you're alone, you're in the dark, ganyan. So, yun. That's the time that they're already screaming pero hindi mo pa rin marinig. Ito may nangyari si Eman Iman, sabi niya, Sir Ray, ganyan po nangyari sa akin nung biglang umandar yung jeep. Pareho na. Bumagsak ako patalikod pero slow motion din. Tumigil yung galaw ng mga tao sa paligid ko. Wala ako naramdaman. Saktong-sakto. Halos pareho pala, no? Tiwala ako sa Shield.